In fact, di ba, yung pagtotroll doon sa mga account ng mga ICC justices only indicates that it will be unsafe for local judges to try this because they will be subject of intimidation, threats, vitriol, and persecution and vilification na ngayon dinadanasan ng mga ICC justices. Kaya nga lagi ko sinasabi, siguro yung mga trolls mag-isip-isip kung kala nila kaya nilang i-intimidate yung mga ICC judges, pero yung mga actions nila na pinoprosecute yung mga ICC justice, persecute yung mga ICC justices at vilivilify nila, it will only affirm their resolve so far as the jurisdiction is concerned, because again, naramdam nila na hindi ordinaryong kaso ito, at kahit kung ordinaryong kaso ito sa Pilipinas, tatakot-takutin nyo pala at ibubuli nyo pala yung judges, no? Which means kailangan ng ICC. Yung patuloy na pag-atake, pantutrol, pang-spam nito mga DDS dito sa social media accounts ng mga ICC judges, how could this affect really the case of their poon dyan sa ICC? Alam mo kasi yung ICC po, hindi po yan survey firm, hindi po yan court of public opinion na akala mo maapektuhan mo just because marami kang trolls or marami kayong action sa comment section, no? Cold, neutral, yung mga justices dyan, impartial. Again, lagi ko nga sinasabi, nakapiring si Lady Justice. So I don't think magpapatinag sila. Ang tingin ko nga, pwede pa maging counterproductive. So kung yung mga abogado at mga supporters ni Rodrigo Duterte, I will appeal to them na siguro wag nyo nang gawin yan kasi baka maging counterproductive pa. At again, sabi ko nga, makikita pa na indeed, mahirap talaga pag trinay ito sa Pilipinas dahilan sa ganyan pala yung mga yung mga behavior ninyo. You will not allow justice to take its regular course, no? So I think magiging counterproductive pa yan. Yung ganyan ba, how does the court take cognizance of that? Yung paano nila makukuha yung mga ganong information? Does it have to be manifested by one particular party? Yung mga nangyari sa social media? Pwede nilang gawin yon. Pero ang nakita ko ngayon sa mga balita, diretso na raw nilang binubuli yung LinkedIn accounts ba or social media accounts. Diretso nga ng mga justices. So makikita nila yan ng personal. Diba? So kung tingin ninyo, nakukumbinsin nyo sila, hindi. Kung tingin nyo, natatakot nyo sila, hindi. Anong possible effect? Possible effect ninyo is either ginagalit nyo sila or pinapakita ninyo na hindi talaga safe itong itry sa Pilipinas. At saka yung pwedeng ihirit sana na interim arrest, although to begin with medyo malabo yun, pero that could bolster the position na hindi dapat ipagkaloob diyan kung sakali mang i-request. Makikita mo talaga, no, lalong-lalo na kung interim release, interim release na kung nandiyan pa talaga yung ulo, tapos ganyan karaglala yung followers, di ba? Tapos grabe rin ang mga lengguwahe ni Rodrigo Duterte kung paano siya manakot personally. So kung makakapagsalita pa siya ng katulad noon, mas lalo niyang mas matatakot yung mga witnesses, at kung gaano niya tinatakot kahit na sinong opposition before, syempre kaya niya ring takutin yung mga naghahawak ng mga pieces of evidence, no? And yan ay na-verify by the vitriol of his supporters against the ICC judges themselves. So kung ayaw niyo mag-appeal ako sa inyong humanity na hindi dapat kayo ganyan sa isang ICC judge at nakakahiya naman at tao rin po yun, no, na hindi yung tinatrato ng ganyan at hindi mabuti. Baka naman kung gusto nyo talagang tulungan si Rodrigo Duterte, I would advise against intimidating and bullying ICC judges. It is not helping your case.